Ang itim na dugo, mga nilalang sa lalim ng Legazpi. Sa paanan ng Bulkang Mayon, sa isang liblib na bayang tinatawag na Legazpi Viejo, may sinumpang lahi ng mga aswang na matagal nang nagkukubli sa anyo ng mga ordinaryong mamamayan. Nang bumalik si Melena, isang babaeng may lahing babaylan, sa bayan upang alamin ang totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Unti-unting nabunyag ang isang matagal nang tinatago ng pinuno ng bayan, ang kasunduan ng tao at halimaw. Sa kanyang paghahanap ng katotohanan, napilitan siyang harapin ang kanyang pinagmulan, tuklasin ang kapangyarihang namamana mula sa kanyang ina, at makipaglaban sa mga nilalang na handang lamunin ang kanyang kaluluwa. Sa tulong ng isang misteryosong albularyo, isang batang may pangitain at isang dating aswang na tumalikod sa kadiliman, susubukan ni Melena na wakasan ang sumpa kahit pa kapalit nito ang kanyang buhay. Isinalaysay ni Isko kay Melena ang kasaysayan ng mga babaylan at ang ginawang kasunduan ng mga ninuno. Inilahad niya ang pagiging tagapagbantay ni Mang Fidel at ang takot ng mga pinuno sa pagbabalik ng dugong babaylan. Binigyan niya si Melena ng mutya, isang itim na bato na nagsisilbing panangga sa sumpa. Sa isang panaginip, kinausap si Melena ng isang matandang babae, si Mayang, ang kanyang lola, na sinunog ng mga tao sa gitna ng plaza noong 1940. Ipinakita nito ang mga bangkay ng mga batang inialay sa mga nilalang. Bago siya maglaho, iniwan nito ang babala. Ang mga mata sa dilim, ang mga mata sa ilalim ng lupa ay gising na. Sa gubat, natagpuan ni Melena ang isang babae, hubot-hubad, sugatan, umiiyak. Nang lapitan niya ito, lumitaw ang tunay nitong anyo. Ngunit hindi siya sinaktan. Nagpakilala ito bilang Dalia, dating kasapi ng kulto. Tumalikod at lumaban. Nakiusap itong tulungan si Melena. Alam daw nito kung saan matatagpuan ang altar ng ilalim na dugo. Nagpakita si Ismael, isang batang anak ng albularyo na may kakayahang makita ang hinaharap. Ipinakita niya kay Melena ang baryo sa apoy. Mga taong tumatakbo, mga hayop na nagpapalit ng anyo, at si Melena na nakatayo sa gitna ng sunog, duguan ngunit buhay. Dumating ang araw na itinuturing na sagrado ng mga aswang, ang araw na walang anino. Sa araw na ito, ang mga nilalang ay malayang makakalakad sa liwanag. Kinailangan ni Melena at Dalia na magtago sa loob ng simbahan. Ngunit pinasok sila ng mga kasapi ng kulto. Isang matinding sagupaan ang naganap. Nagamit ni Melena ang kanyang kapangyarihan. Napailaw ang kanyang mga kamay. Nasunog ang laman ng mga nilalang sa kanyang haplos. Ipinakita ni Isko ang tunay na lokasyon
ng altar ng itim na dugo sa ilalim ng lumang munisipyo sa kuweba ng San Remigio. Nandoon ang mga sinaunang kasulatan at ang silyang pinagluluklukan ng pinunong aswang. Sa gabi ng pagguho, sumalakay ang mga tagapangalaga ng altar. Nalaman ni Melena na ang kanyang ina, si Esperanza, ay hindi namatay sa panganganak, kundi sinakripisyo upang pigilan ang pagbangon ng isang matandang halimaw. Si Haraya, ang unang aswang. Dugong Haraya pala ang nananalaytay sa kanya. Nagdesisyon si Dalia at Ismael na tulungan si Melena sa huling laban. Ngunit isang matinding pagdududa ang lumitaw. Si Dalia pala ay kapatid ni Haraya. Sa huli, pinili nitong itakwil ang sariling dugo. Natagpuan ni Melena ang bangkay ng kanyang amang walang ulo. Ipinakita ito ng kulto bilang babala. Sa sementeryo rin niya natagpuan ang ibang bangkay ng mga babaylan. Itinago sa ilalim ng mga nitso. Ipinangako ni Melena na ipaghihiganti silang lahat. Isinalarawan ang madugong ritual ng kulto sa gitna ng altar. Si Haraya ay unti-unting bumangon, kailangan ng huling dugo mula sa babaylan. Kinidnap si Ismael at ginamit bilang panakot kay Melena. Ngunit dumating sila Dalia at Isko para sagipin ito. Isang malupit na labanan ang sumiklab. Ginamit ni Melena ang orasyong iniwan ng kanyang ina habang bumabagsak ang altar. Isa-isang nabubulok ang katawan ng mga aswang. Ngunit si Haraya ay patuloy na lumalakas. Pinuwersa ni Melena ang kanyang sarili upang magsanib sa espiritu ng kanyang ina at gamitin ang lakas ng dalawang babaylan. Lumabas mula sa dilim si Don Lorenzo, ang matandang alkalde at isa sa pinakamatandang aswang. Inalok nito si Melena ng kapangyarihan kapalit ng katahimikan ng bayan. Tinatayang ilang henerasyon na raw ang ipinagsakripisyo upang mapanatiling payapa ang Legazpi Viejo. Tumanggi si Melena at tuluyang ipinahamak ang alkalde. Sa huling gabi, nagtipon ang natitirang mga nilalang sa gitna ng gubat upang isagawa ang piging ng mga aswang. Dito nila gustong itayo ang bagong kaharian. Pinutol ito ni Melena sa pamamagitan ng pagsabog ng mutyang bitbit niya. Isang liwanag ang bumalot sa buong lugar at natupok ang lahat ng kasamaan. Wasak ang bayan, marami ang namatay. Ngunit sa iilang nakaligtas ay buong puso ang tumanggap sa katotohanan. Hindi na nila muling itinago ang kasaysayan ng kanilang lahi. Ipinahayag ni Melena ang buong kwento at binuo ang isang bagong samahan ng mga tagapagbantay. Bumalik ang katahimikan, ngunit isang gabi naglalakad si Melena sa tabing ilog. May narinig siyang tinig ng isang sanggol. Sa ilalim ng kawayan, nakita niya ang isang nilalang na may matang pula, ngiting pamilyar at hawak-hawak ang isang sanggol sa sinapupunan. Ang binhi
ni Haraya. Sa gitna ng liwanag, nananatiling may aninong nagkukubli. Ang itim na dugo ay maaaring nawasak. Ngunit ang ugat nito ay patuloy na bumabalik sapagkat ang kasamaan ay hindi kailanman tuluyang napapatay, kundi paulit-ulit na isinisilang.